Formal nang nagtulungan ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST at ang pamahalang bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija sa pamamagitan ng isang 50 taong use-of-frac agreement kung saan pinayagan ang universidad na gamitin ang lumang municipal complex bilang pansamantalang lokasyon ng kanilang bagong campus. Nilagdaan ang kasunduan sa isang seremonya na dinaluhan ni NEUST President Rodora Hugo, Santo Domingo Mayor Leonido D. Guzman Jr. at iba pang opisyal ng universidad at lokal na pamahalaan. Ang 5,105 square meter na lupain na dating kinatatayuan ng lumang munisipyo ay magsisilbing pansamantalang campus ng NEUST Santo Domingo. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng ganap na akses ang NEUST sa lahat ng umiiral na pasilidad sa lugar, kabilang ang lumang municipal building, senior citizen building, rural health unit, ABC Hall, municipal gymnasium, office of the municipal administrator at Department of Agriculture building. Pinapayagan din ang universidad na magtayo ng karagdagang istruktura upang tugunan ang kanilang operational at akademikong pangailangan. Ipinahayag ni NEUST President Rodora Hugo ang taus-pusong pasasalamat sa pamahalang bayan at binigyang diin ang layunin ng universidad na mapalawak ang akses sa dekalidad na edukasyon para sa kabataang taga Santo Domingo. Ipiliwanag naman ni NEUST Vice President for Administration, Business and Finance and Legal Officer Bembol Castillo ang mga karapatan at obligasyon ng magkabilang panig sa ilalim ng kasunduan. Samantala, binigyang halaga ni Santo Domingo Campus Director Marlon Rufino ang kahalagahan ng kontrata. Sinabi nito na sa mga susunod na taon, ang campus na ito ang magiging tagapag-sanay ng mga magiging guro, inhinyero, leader sa negosyo at lingkod bayan. Nagpahayag din ng pasasalamat si Mayor D. Guzman sa pamunuan ng NEUST at sa sangguniang bayan sa kanilang suporta upang maisakatuparan ang pagtatayo ng campus sa bayan. Layon ng kasunduang ito na mapalapit ang mataas na uri ng edukasyon sa mga kabataan ng Santo Domingo at kalapit na mga bayan, habang isinusulong ang lokal na pagunlad at pinapahusay ang serbisyong pampubliko. Trahedyang sinapit ng isang mag-asawa matapos silang masawi nang salpukin ng isang provincial bus ang nakaparadang van at tumuloy sa pagbunggo sa kanilang karinderya sa Barangay Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva Ecija noong August 14, ganap na 1:40 ng madaling araw. Kinilala ng pulisya ng Nueva Ecija ang mga nasawi na sina Eduardo Yumol at Rochelle Yumol, kapwa 56 anyos, at mga may-ari ng lutong bahay kantin na matatagpuan sa naturang barangay. Batay sa imbestigasyon, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng Solid North Bus na si Edgardo Karatikit, 53 anyos, residente ng barangay Sumakab Este, Cabanatuan City. Nag-overshoot umano ang bus habang binabaybay ang Santa Rosa Tarlac Road sa barangay Santo Rosario at bumangga sa isang nakaparadang van. Hindi pa rito nagtapos ang insidente, tuloy-tuloy ang pag-andar ng bus hanggang sa tuluyang sumalpok ito sa kantin ng mag-asawang Yumol kung saan natutulog ang mga biktima. Agad silang isinugod sa Nueva Ecija Doctors Hospital, ngunit idineklara na silang dead on arrival. Kasalukuyan namang nasa malubhang kalagayan sa ospital ang driver ng bus matapos magtamo ng matinding pinsala. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Santa Rosa PNP upang matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Ayon kay Police Major Willard Dulnuan, hepe ng Santa Rosa Police, inaalam pa kung mechanical failure, human error o ibang dahilan ang naging sanhi ng trahedya.
Pinag-aaralan ngayon ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija ang posibilidad ng pakipagtulungan sa Central Luzon State University o CLSU para sa pagtatatag ng kauna-unahang Provincial Food Processing Facility o FPF sa lalawigan. Layunin ng inisyatibong ito na dagdagan ang halaga ng mga lokal na produktong agrikultural, bigyang suporta ang mga magsasaka sa aspeto ng tamang presyo at akses sa merkado at palakasin pa ang infrastruktura ng pagsasaka sa lalawigan. Sa ginanap na pagpupulong, ipresenta ni Provincial Administrator Jose Maria Cesar San Pedro ang panukalang pagtatatag ng FPF na tutugon sa mga pangunahing pananim at high-value crops ng lalawigan. Malugod namang tinanggap ni CLSU President Evaristo Abella ang panukala at kinilala ang kahalagahan nito upang higit pang mapalawak ang epekto ng universidad sa komunidad at sa buong rehiyon. Kaugnay nito, kamakailan ay inaprubahan ng Nueva Ecija Provincial Food Council ang isang resolusyon para sa pagpapalawak ng implementasyon ng Price Support Program para sa palay at iba pang produktong agrikultural. Layunin ng programang ito na matugunan ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay at iba pang produkto na direktang naapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Itinatag noong 2019, ang Nueva Ecija Provincial Food Council ay isang multisectoral na policy recommending body na bumubuo ng mga konkretong panukala at patakaran upang matugunan ang mga pangailangan ng lalawigan sa produksyon ng pagkain at food security.